Magandang umaga. Welcome back ulit sa ating channel mga bossing. So for this video, puntahan naman natin ang isa sa dinadayo talaga dito sa Norte, ang summer capital ng Pilipinas. Puntahan natin mga bossing kahit di pa summer. Tara, samahan niyo ulit kami ng asawa ko. Pasyalan natin ang nag-iisang City of Pines, ang Baguio City. Let's G! Dito nga pala tayo dumaan sa sikat pero delikatong kalsada paakyat ng Baguio, ang Cannon Road. So, konting background tungkol sa kalsada na to. Sinimulan itong gawin noong 1903 at binuksan sa publiko noong January 29, 1905. Grabe, no? Siyempre, madami na rin nabago at improvements na ginawa sa kalsada na to mula noon. So mga bossing, makikita nyo dito sa part ng video ko na to ang isa sa peligro ng pagdaan dito sa Cannon Road, ang landslide. Tingnan nyo. Dati yung pader na yan parang may nakaharang na pader na malaki, tsaka yung mga bakal na yan nakikita nyo parang maliit sa video pero ang lalaki ng mga bakal na yan mga bossing. Nakakatakot, no? Pero ingat-ingat lang mga bossing, lalo sa mga bumabiyahe ng tag-ulan or umuulan. Doble ingat. Heads up mga bossing, Lion's Head. Okay mga bossing, so pagdating namin, diretso kami agad dito sa Agara Ramen Restaurant dito sa Baguio City. So nakita namin tong restaurant na to sa video ni Motodeck dati. So sinubukan din namin. So Tantan Men, Tonkotsu Shio. Ayan. Medyo maalat to ang timpla ng Tantan Men, pero yung sa akin naman Shio maayos, masarap siya. So next stop, SM Baguio. Since medyo maaga pa at di pa kami pwedeng mag-check-in sa hotel, dito muna kami ikot-ikot. Bale, nilakad na lang namin mula Agara Restaurant. Nasa 9 minutes din kami naglakad. Tamang lakad lang habang kwentuhan. Relax na lakad lang. Kaso nga lang,
Di naman kasi gaya ng ibang lugar, dito kasi sa Baguio, kung di pababa, paakyat lagi ang lakad mo. Kaya ngarag pa rin asawa ko. Wow naman! Okay, so this time, naglalakad na kami patungong Session Road. So pumunta nga pala kami dito sa Baguio without booking any hotel beforehand. Para sa akin kasi part of adventure na rin yung paghahanap ng hotel eh. So sa paghahanap mo ng mga hotel, mas na-explore mo yung lugar. But of course, not recommended for those traveling with kids or elderlies. Pero kung kayo lang, why not? So, dito nga kami sa Hotel Venice Burnham nakakuha ng room. Unang pinuntahan namin ang Hotel Venice Session, pero wala na kaming inabotang budget-friendly na room dun eh. So, dito na kami sa Hotel Venice Burnham Dumiretso. Natry naman na namin dito nung unang pasyal ng asawa ko dito sa Baguio. Okay naman siya. May free breakfast pa, di ba? So after mag-check-in guys, nagpahinga lang ng konti tapos iniwan na namin yung mga gamit. Ngayon, balik tayo sa upper session. Punta naman tayo sa Viscos Restaurant and Cake Shop. Gutom na. Let's see. Yan na, Viscos. Merienda time. Ayan na nga. So nilantakan na ng asawa ko. Hindi na nakapagante eh. Siyempre hindi tayo magpapahuli. Sa mga nagbabalak mamasyal or pumunta dito sa Baguio, mga bossing, sama nyo ito sa listahan nyo. Maayos at malinis, komportable, masarap ang mga pagkain, at the best ang cakes nila dito. Promise. Siya nga pala mga bossing, kung bago ka sa ating channel, kung mahilig ka sa adventure, pamamasyal, at syempre mga masasarap na pagkain at kainan, subscribe na for more videos. Share mo na rin sa tropa mo para makapagplano na rin kayo sa next special nyo. Let's G! So ito nga pala mga bossing ang loob ng restaurant. Malawang siya,
presko. Maayos din yung mga upuan. Kaya komportable talaga. May enjoy nyo yung meal nyo. So pagtapos kumain, sana naman tayo Baguio Cathedral. Gusto sana namin pumasok, kaso sarado. Next time na lang siguro. So balik muna kami sa hotel namin. Yan nga pala yung Abanaw Square, oh. Tabi lang. So bumalik muna kami sa hotel kasi ayan, no, wala pa yung inaantay naming night market. Takam na takam mo. Baguio City Night Market. Grabe, no? Dami pa rin tao. So mga bossing, hindi na kami umikot sa night market kasi wala rin naman kaming planong bilhin. Diretso na agad sa kainan. So dito mga bossing, halo-halo na to. May mga lutong ulam, parang nasa mga karinderya. Ayan, may mga mais binatog, may mga goto, tupig meron din, ano pa ba yung mga nandyan, barbecue, tsaka mga Korean ano ba yun, mga tusok-tusok. Yan, may kabalin sisig at mga balot, may grilled balot din dyan. Ano pa, mga takoyaki, barbecue, mga palamig, mga kung ano-anong drinks. Yan. So ang daming tao, nga lang walang mga lamesa, so kanya-kanyang pwesto na yan. Medyo basa yung
yung lugar kasi umulan ata ng bagya sa hapon. Kaya ayan. So, may mga street foods, mga fried chicken, fried noodles, mga ano pa, kung ano-ano. So marami. Mananawa ka talaga sa kakatingin, kakapili sa dami ng pagpipilian. So dati nung unang punta namin dito, chicken skin yung binanatan namin. So ngayon ayaw daw ng asawa ko. Yan, tagal mamili, nakailang ikot kami. Yan, so pagtapos sa isang side, dun naman sa kabila. Daming tao no. Yun lang po mga bossing, pagka yung pagkain na natipuhan mo medyo mahaba yung pila, wala kang magagawa talaga kundi magantay. So ito na nga mga bossing, sa ilang minuto namin paglilibot nakapili na yung asawa ko. Dun pa nga siya sa pinakamahabang pila. So nakailang minuto nga rin kami bago maka-order. Haba ng pila So after neto, uwi na rin kami agad sa hotel. Doon na lang namin kakainin. So pauwi na sa hotel. Kain lang tapos pahinga na. Bukas na lang ulit. Magandang umaga mga bossing. Breakfast time. Free breakfast nga pala dito sa hotel mga bossing. Yan, so may plain rice, may garlic fried rice, syempre may itlog, di ba?
Ito yung gusto ko mga bossing. Pork tapa. So kompleto naman mga bossing. Ayan, may watermelon, may mga juice, ayan, may cereals, may pastries din, mga tinapay. Simot, siyempre, masawa ko naman. Kinabahan ba kayo sa music? Ako rin eh. So next stop mga bossing, Diplomat Hotel. So pag pumunta kayo dito at may sasakyan kayo, may parking fee siya. Pwede kayong mag-park sa loob. May entrance fee nga rin pala mga bossing. 10 pesos lang naman for adults. Free siya para sa mga batang may edad 12 pababa. Ayan. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang Diplomat Hotel ay ginawa daw noong taong 1913. Ginawa daw to para maging bahay bakasyunan ng mga pare at madre. Nang sumapit ang World War II, nasakop to at ginawang kampo ng mga Hapon. Sa mga nanonood pala, huwag niyong masyadong titigan yung mga bintana ha. Di natin alam, baka mamaya may bigla kayong makita. Siya nga pala mga bossing, mahigpit nang ipinagbabawal ang sino man na pumasok sa building na to. Kasi sabi nila, sobrang mahina na ang building na to kaya bawal na pong pumasok. Isa pa. Ito yung side ng mga upuan doon. So, parang may garden dito. Yung tapang ng asawa ko. So may gate doon. Marami na ba kayong narinig na mga kwento tungkol dito sa Diplomat Hotel? Pasyalan nyo na rin dito mga bossing. Malay nyo sa susunod, kayo na mismo yung magkukwento ng experience nyo, di ba?
Dad. Ah. Oh, naniniwala ka na? Halika na. Sabi sa'yo eh. Halika na. Ano talaga? Yung asawa ko, ginulat ko. Minura ako. Yan. Ayoko nang tumingin sa bintana. Yan, alam ko. Ayoko nang tumingin sa bintana. May CR. Sunod ko. Natakot na ako. Dati ko muna pinanood. Tumatay yung palaib ko. O, ikot ka ulit. Baka may makita ka ulit. Baka naman yung salamin. Hindi, wala salamin dito. Naniniwala ka na? Ayoko na, sabay na tayo. Hindi na ako matapang. Ako nga dyan, oh. Dyan yun, oh. Dito nga yun. Yata. Basta dito. Dito mo nakita, dyan ko rin nakita. Lagpas na ako nung nagsabi ako. Oh, di ba? Ito. May park dito. Oh, hindi. Dito yata. Dito nakita. Sa akin dun. Oh, Ayoko na. at least may naramdaman ka. Ay. So, nakaplano na ba kayo? Sama nyo na yung pinaka matatakotin yung tropa. Dito lang yan sa Diplomat Hotel, Baguio City. Again mga bossing, 10 pesos lang per head. Sulit na sulit, di ba? Kakaibang experience eh, no? Tara na, baka mamaya may makita pa tayo ulit. Let's go! Ugod-ugod akong naglalakad. So mga bossing, sana nag-enjoy kayo. Abangan nyo ang part 2 ng ating video. Doon pupuntahan naman natin ang Lourdes Grotto at ang bagong dinadayo ng mga turista dito sa Baguio City, ang Mirador Heritage and Eco Park. So follow, share and subscribe mga bossing. Salamat! Hanggang sa muli!